Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo at magbigay na rin ako ng aking reaction opinion dito sa post ng Pilipinas May Balita. Si Senator Alan Peter Cayetano, nagbigay siya ng napakaliwanag na update. Ano ang mga mangyayari, yung posibleng mangyari sa impeachment case ni VP Sara. Yung what can be done and what should be done, and yung issue ng jurisdiction. Napaka-importante pala ito ang uunahin. Jurisdiction muna bago yung paglatag ng ebidensya. Okay, pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Dalawa ang pinag-uusapan. What can be done and what should be done. Magkaiba yon. So, ang sinasabi ni SP can be dismissed. Can That's be. the reality, diba? That the Senate acts through its members and Yan, narinig ko yan. It can be dismissed. Sa unang salta pa lang, pwedeng pagbutuhan nila kung ma-dismiss ba o hindi dahil nga sa jurisdiction. Kung walang jurisdiction ang 20th Congress, edi ma-dismiss. Yun. majority wins. Hindi naman pwedeng minority wins. Anong limitation doon? We cannot do anything unconstitutional kasi pag yan ay may grave abuse of discretion amounting to lack or nawalan ng jurisdiction, no? Pwedeng baliktarin yung decision namin ng Supreme Court. But of course, pagdating sa impeachment, grabe ang leeway kasi talagang ang Senate ang impeachment trial. Now, just because you can, it doesn't mean you should. Should. Diba? So kung diabetic ka, just because you can eat leche plan, ube, cakes, it doesn't mean you should. So we really have to take a deep breath and think what's best for the country. And that's precisely why we agree and I move na yung suggestion ni Senator Bongo ay yun ang gawin, which is ibalik muna, whether we call it remand return or ibalik muna sa House, because ang magiging botohan sana nung araw na yon ay to dismiss. And kung na-dismiss during that time, what would be next? De pagdating nung bagong 12 senador, back to zero kami. But ngayon na ibinalik, so one, mahihimay natin yung issue that did they or did they not violate the Constitution in terms of one impeachment lang in a year. Diba? Secondly, obvious naman yung diba? Pagka nag-appoint sila ng bagong prosecutor at dumating sila, di interesado pa sila. Kung hindi sila dumating sa korte, hindi na sila interesado. Pero hindi mo pwedeng sabihin yan from the 19th Congress, sa 20th Congress. And then ganun din, hindi pa natin masabi kung ano ang magiging botohan ng 24 kasi may 12 kang bago. So right now, ang lahat ng lumalabas ay yung mga individual opinions. So yun nga, may I caution, lalo yung mga law professors, mga legal luminaries natin, huwag natin lituhin ang tao sa what we can and what we should. Can you assure the public na maipapalatag niyo yung ebidensya? Kasi yung fear ngayon, sir, is that baka mangyari na pagka-convene, ma-dismiss agad. Kasi it's something na option ng defense, sir, di ba? Pwede lang ilatag and then you will vote. And then, ang thinking kasi, sir, possible na pag nagkaroon ng majority vote, ma-dismiss agad. Or can you assure us na Well, doon nga kasi because of yung what we should, nalito nung ibang legal luminaries ang publiko na ang uunahin ay yung ebidensya. Ang uunahin mo parati ay jurisdiction. Correct. Ano ba ang basihan ni Senator Bato nung sinabi niyang i-dismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. So I can... Okay, kuhan ko lang jurisdiction. Example, yung may special case, yung tax evasion cases. Ang alam ko nito, mayroong Court of Tax Appeals, mga ganun. So,
kung tungkol sa tax ang pinag-uusapan, doon ka sa Court of Tax Appeals, hindi doon sa mga regular court. Yan ang naintindihan ko sa jurisdiction. Kaya uunahin talaga ang jurisdiction. Kung may jurisdiction, ang 20th Congress, ayun na, ilalatag ng ebidensya, makakapanood na tayo ng bloodbath. Kaya lang, pag open ng impeachment court sa 20th Congress, pag-usapan nila yung jurisdiction, magbubutuhan sila. Pag may 13 senators nga bumoto, sabi na walang jurisdiction ang 20th Congress, wala na. Tapos na ang labanan. Hindi na magpapatuloy. Kaya, yung ebidensya, later on na lang iprepresenta kung napagkasundoan nga may jurisdiction ang 20th Congress. Only assure the public na aabot tayo sa ebidensya if the whole impeachment court says na wala tong fatal constitutional defect that takes out jurisdiction from the court. Diba? So hindi pa pwedeng, ipakita mo muna lahat ng ebidensya mo kay VP Sara, saka natin tignan kung may jurisdiction o hindi. So, yun muna yung i-resolve, sir. You can see that happening. That's the logical. Again, that's what we should. Diba? Now, don't panic because una, may Supreme Court. Pangalawa, what's the worst case? The worst case, they can file another one after the 1 year. Diba? Yung sinasabi lang pwede ilabas sa lahat ng ebidensya, they can do that in the Committee on Justice. Pero baka hindi na tayo umabot doon. Kasi pag sinabi nung bagong 24 na meron tayong jurisdiction, tuloy-tuloy na yan. Ang problema, if you have a majority who says na they violated the Constitution, babaksak at babaksak sa Supreme Court yan. So I'm not telling you what will happen. I'm not telling you yung stand ko. What I'm telling you is the possibility. That's just the reality. Diba? Galing ng pagkapaliwanag. Magbasa tayo sa mga comments. Dalawa ang pinag-uusapan. What? Dali. Nasa naman to? Magbasa ako sa mga comments. Napakalumanay magsalita si Senator Cayetano. Kailang punto by punto, madaling maintindihan. Kaya salamat. Magpasalamat tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ating sweldo sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa balay sa Balo ug ako isang bisitaon. Ayo, ante. Mayang buntag ante. Mo na ni ang balay ni ante nga sako lang og silupin. So mo na ni ang iyang gipuy-an. So karon gubaon ni ang iyang balay kay magpatukod siya og bagong balay kay gitagaan na mo siya og gero. Mo na ni ang iyang mga sinina lang diri lang niya gibutang. Og sako lang ang iyang atop og isa lang ka gero. Kaya mga dingding. Ay, lugar kaging balo lang, biyuda. Balo ni siya si auntie. Ug gibutangan lang og mga silupin. Muna ni siya. Muna ni ang gamiton nga amakan sa balay ni auntie nga iding. Di ang ada. Muna ni ang yero nga nahatag ni auntie. Umupod ni ang amakan. Og karon mo na ni ang atop ni auntie nga gitangtang nga mga silupin lang in taon og sako. Ayos lang balay ngi. Ano na balay sa balong ka among ka bubong? Amo ni karon ay ukuran diri og bagong nga balay. Oo. Oo. Lata na gid kaayo. Kawayan lang ni ang yang dingding. So karon na ana ni siya dingding nga nindot.
Nahulog na. Oo. Balay. Sa balo. Oh, diyak ka lang.